Tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Quebuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. So mga kabanat, no, mayroong pahayag si President Bongbong Marcos, mayroon ding pahayag itong si Vice President Sara Duterte patungkol ito sa issue kay Quebuloy, no? So mayroon kasing kondisyon itong si Quebuloy patungkol sa kanyang kaso, no? Dapat daw hindi makialam itong Amerika, at ang sabi naman ni Vice President Sara Duterte, desisyon na ni Quebuloy kung anong gusto niyang gagawin, kasi alam niya naman daw yung kanyang ginagawa. Alam daw ni Quebuloy yung kanyang ginagawa. Sabi pa ni Vice President Sara Duterte, for sure pinag-isipan niya yung kanyang ginagawa, kasi parang hindi siya talaga susuko, no? At susuko man siya, mayroon siyang ibinigay na kondisyon. So ito si President Bongbong Marcos, parang ewan ko, no, hindi naman siya sumang-ayon doon sa kondisyon ni Quebuloy. Isa sa mga kondisyon kasi ni Quebuloy, dapat daw hindi makialam itong Amerika sa kanyang kaso. So parang hindi pumayag itong si President Bongbong Marcos. Ito namang si Risa, no? Paano kasi dapat si Risa dapat lagyan ng tape itong bunganga, Paano susuko si Quebuloy kung itong si Risa banta ng banta naman laban kay Quebuloy, 'di ba? Sino bang lalapit sa iyo na manok na tinitirador mo naman, no? 'Di ba? Binabato mo naman yung manok, lalong tatakbo na takbo. Ayan ang nangyayari kay Quebuloy. Dapat kasi itong si Risa dahan-dahan sa bunga, ang yabang, no? Alam natin ang husgado, hindi naman yan judge, korte. Masyado kasing prejudgment dito si Risa, Bagamat namin sabihin natin may katotohanan, paniwalang-paniwala siya, totoo yung kanyang nakikita, dapat nandun pa rin sa hanay na hindi pa guilty itong si Quebuloy. Pag nagsalita kasi masyadong no? O panoorin natin itong sinabi ni President Bongbong Marcos. Credit to PTV4 itong video natin. Seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So yun, no? Akusado siya sa warrant of arrest. Sa pagkakalam ko, yung warrant of arrest ay hindi pa naman akusado, no? Kumbaga, hindi ko alam. Pero ang tinutukoy natin kasi ay issue ito kay Quebuloy patungkol sa Senado. So ang Senado hindi naman pwede hindi pwede prosecute niyan. In age of legislation kasi sila, So hindi yung matatawag na inaakusahan, no? Bagay itong Senado parang nag-aakusa na nga, no? Guilty na nga si Quebuloy. So tuloy natin ito. I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quebuloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Mm-hmm. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan, That's going to take years, So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. So ito naman yung pahayag ni Vice President Sara Duterte, mga kabanat, sa issue, no? Nung kanya-kanyang pananaw sila. Development na meron ng kaso na nasa tamang forum, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Quebuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yun. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Senator. So, yun. Ito pa si Risa Antiveros, pero mag-skip ako dito ako sa kabila. Dito ko ipapanood sa inyo. Kasi yan may cut version. Ito walang cut, So, sa akin kasi, no? Dapat siguro ito kay Risa. Nakita niya naman na, itong si Quebuloy talagang, dapat sampahan na lang ng kaso. Hindi yung pinipilit kasi nila padaluhan sa Senado, No? Ito yung mali, Nakita nyo na yung inyong pagdinig. Kung nakitaan nyo talaga ng paglabag si Quebuloy, dapat sinakinasoan niya. Huwag nyo nang patinin dyan sa Senado. Diba? Kasuhan nyo na. Siguro, diba? Ang gusto nyo naman siguro ay justisya, no? Alam naman natin yung Senado, hindi naman yan korte, hindi naman judge yan, hindi naman hukuman yan. So, ang ginawa sana ni Risa, ito, file tayo dahil dito si Quebuloy, hindi naman talaga lalapit to. File tayo sa kaso, patong-patungan natin ng kaso, at doon na siya yung korte na bahala
labas ito ng warrant of arrest. Tingnan natin kung magdi-deny pa siya. Kasi ang Korte Suprema, mga kabanat, once nga naglabas na ng warrant of arrest, talagang huhulihin ka talaga. Pero yung Senado, pwede ka naman talaga mag-deny yan eh. Yan ay ang ano kasi, yung subpina kasi ng Senado, hindi naman yan sinumpina ka parang criminal ka, hindi yan eh. In legislation yan eh. Kumbaga, yung kanilang bawat pagdinig dapat sa Senado, bawat hearing ay may kaugnayan yan sa paggagawa ng batas, pagsasayos ng batas, no? Kung ano bang kulang, kung ano bang dapat ayusin, kagaya nitong kay Kibuloy. Hindi ko alam kung anong gagawin dito ni Risa, mga kabanat, no? Hindi ko maalam kung anong klaseng batas ang gustong ipapasa dito ni Risa Hontiveros sa Guinea. Kasi ang problema kasi, ito yung birada kasi ni Risa. Kaya nasasabi ko, medyo dapat iwas-iwasan yung bunga ni Risa magsalita. Kaya habang instead na mapaamon niya itong si Kibuloy para lumapit sa Senado at mapakinggan yung sahanin, hindi. Kasi alam niyo bakit? Ito yung kasi mga banta niya. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses at wala kang karapatan siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Doon pa lang, medyo lutang, no? Para sa akin, lutang eh. Ulitin mo yung lalapit pa ba dyan siya, no? Kasi alam naman natin, once nga, alam yun, Senado, kung magpapaliwanag ka dyan, eh, dami kong nakikita eh, na bagamat yung medyo, halimbawa, nagsasalita. Kapag ang nagsasalita dyan, hindi sang-ayon sa kanila, kagaya kay Eric, no? Sa Kongreso, part ng Kongreso, bagay, mag-hearing ang Kongreso at Senado, halos same naman ang pangano niyan eh, yung role nila eh. Ano nangyari kay Eric, di ba? Nagsalita. Hindi lang sang-ayon, no? Once ikaw ang nagpapaliwanag kasi kapag hindi sang-ayon sa kanila, eh, isasabihin kayo, kukonting pa nila, no? Dapat dandahan sa Risa, no? Mga sinasabi. Dapat inaamo niya itong si Kibuloy, eh, no? Dapat inabibi-baby niya ito, eh, no? Hindi yung binibira niya kasi. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa ring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women. Tuloy daw yung hearing ng Committee on Women. So yan, no? Kasi may mga kumakalat, no? Ito, dagdagan ko na lang, mga kabanat, kasi maraming kumakalat naman na ito daw ang hearing ni Risa Hontiveros ay parang preparasyon ito para sa kanyang ambisyon. Kasi si Pastor Kibuloy, napakaraming supporters ito. Isa ito sa malaking tulong kasi kay Vice President Sara Duterte nung nakarang eleksyon. Halimbawa, no, palagay natin, si Kibuloy kung mayroong 4 million followers, halimbawa dito lang sa bansang Pilipinas, no? Napakalaking pundo yan ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung tatakbo yan sa pagka-presidente. Napakalaking pundo, kaya yung ibang mga mga nag-analyze, parang yung target ni Risa, no? Tibagin itong si Kibuloy. In case kasi na masira ito, wala na, no? Yun, kasi kung halimbawa na matibag ito ni Risa, malaking kabawasan dito sa kay Vice President Sara Duterte. Yan kasi yung layunin talaga eh. Yan kasi yung pinakalundo talaga, kaya sabi nila, no, hindi ako for sure. Sabi kasi dami namang question kasi dito sa hearing ni Risa Hontiveros, yung Committee on Women of Gender Equality, no? Parang wala kasi daw nakikita na batas na ginagawa ni Risa. Hearing ng hearing lang. Ang sabi pa nga nila, ginagawa ni Risa, ipapahiya lang si Kibuloy. Pero hindi yan, wala naman talaga daw pinakalundo. Wala naman siya talagang hinihikot ginagawang batas para kung paano ba ito maproteksan itong mga ito. No? Tsaka sa mga tayo sana, no, bagay, karapatan din kasi ni Risa na hindi ipakita yung kanyang witnesses, no? Yung mga witness niya.
No? Sana naman hindi yan bumaliktad ba ng araw, baka sasabihin parang na kasi naalala natin itong issue laban kay President Duterte noon, no? Nang ginagamit ni Trillanes, sinalaunan, bumaliktad naman, no? So yun lang muna mga kabanat. See you next video.